Basta ang alam ko lang, buntis siya. Ang alam ko lang, magkakaanak ako. Wala pa nga akong trabaho nun eh. Pero nung pinili ko yung pag-rap, hindi ako kumikita nun. Wala rin ako halos trabaho nun eh. Tapos, andun na yung point na parang sinisisi ko yung hip-hop, yung rap na ang binubuhos ko sa'yo ah. Tapos, walang nangyayari sa akin, hindi ako yung mayaman. Dito nga lang sa Pilipinas yung lalo noon yung magpapakita ka ng kotse na hindi mo naman kotse. Sa mga music video, magpapakita ka ng pera. Kung makakausap mo yung batang Shernan Roy, o binatang Shernan Roy, ano yung gusto mong sabihin sa kanya o anong gusto mong ipayo sa kanya? Kung nandito yung batang ako, nakikita mo naman successful ako, no? Siguro dapat diyan pa lang, huwag ka nang ma-pride. Ganun gusto kong sabihin, huwag ka masyado matampuhin. Paano ka nagsimula makapasok sa eksena? Ano yung istorya nun? Paano? Sa hip-hop? Sa hip-hop at sa rap. Sa hip-hop kasi way back 2001. Paano ka nakapasok ng flip top? Ano lang? Sa flip top, siya sa dami-dami ng achievements mong natanggap sa flip top, natatanggap ka sa flip top, nag-champion kayo sa 2x2. Paano pumasok sa isip mo magsuot ng SpongeBob na sapatos? Baka iniisip ni M-Site, pag nangyari yung battle namin, magsusuntukan talaga kami. Hindi, kahit kung baka iniisip niya, masyado ko siyang pepersonalin yung ganun, hindi. Hindi ko naman isasakripisyo yung pinagsamahan namin para sirain palalo. Sabi ni Smaglas, Shernan, baka naman. Smag, baka naman. Ako naman ang call out sa'yo. Hindi pwede kasi ikaw pipili ng kakampi ko. Parang pinili mo tadhana ako ha. Kampi kayo ni Basilio, kampi kami ni Husky. Kung gusto nyo talagang magbigay ng magandang laban. Dito may lumabas kasi sa social media parang picture ko, tapos nasa likod ko si Duterte. Tsaka si Sarah, yung parang ano ba nakalagay doon? Parang pinagsisisihan kung sinuportahan ko sila. Yo! Nandito tayo ngayon sa Daya Podcast kung saan i-interviewin natin ang pinakamalupit na host ng Daya Podcast na ang bossing natin, Bossing Shernan! Yeah, what's up sa inyong lahat? Yeah! Dahil birthday episode niya to, siya naman ang i-interviewin namin ngayon at hihinga namin siya ng mga update sa buhay niya ngayong 38 na siya. Tama ba? 38 na ako ngayong October 22, saktong araw kung kailan lumabas to. At syempre gusto ko muna pasalamatan Luminous at si Batman dahil napaunlakan nila na sa aking birthday special sila yung mag-go. Syempre sa branded, maraming salamat. Hypebeat, napakaganda na itong Corruption na t-shirt. Corruption kills progress. Hypebeat, maraming salamat Papa Benji. Yun. At yun, Bossing Shernan, ngayong episode na to, ikaw naman yung tatanungin namin. Kamusta ka? Kamusta ang buhay-buhay? Ang buhay ko ngayon ay maayos naman dahil nagagawa ko yung gusto ko. Nakakain ko yung gusto ko. Ano ba yan? Pagkain yan Pagkain yan? Ayun nga. Ngayon, birthday mo, 38 ka na, no? Tingin mo ano yung mga bagay na bago sa buhay mo simula nung nagkamusmus ka o nagkamuwang ka? At ngayong 38 ka na, ano yung mga pagbabago sa buhay mo na may isip mo from the top, off the top? Naku, sobrang daming nagbago sa buhay ko kasi bilang isang batang riles na hindi talaga ako lumaki sa salitang marangya. Paano ba? Ano kasi, yung buhay namin dati, halos yung tinatawag na marangyang buhay, ignorante ako eh. Nung nasa release ako, hindi ko nga alam na may taxi. Na pwede ka palang mag-taxi dahil hirap din. Pero, yung buhay ko noon at buhay ko ngayon, ang laki talaga ng pinagbago. Kasi, dati hindi ako marunong mag-restaurant. Ngayon, nagagawa ko na. Dati nahihiya akong makisalamuha sa ibang tao, lalo na pag alam ko mayaman. Pero ngayon, nagagawa ko na. Mga hindi ko nakakain noon, nakakain ko na ngayon. Mga bagay na uhaw ako, meron na ako ngayon. Yun, sobrang dami. Dahil sa sinabi mo, sir, napaisip lang ako, pinipilit mo ba ipasok yung sarili mo doon may LRT?
O nanghihingi ka pa ng card? Ano yun? Kasi syempre, di ba, dati sabi mo, hindi mo alam na may ano eh. May mga trend. Mama, may beep card pala, boy. Lagi, wala pa nun dati. Sa amin, wala PNR pa yun. PNR pa lang. Para sa mga di nakakalam, kami ni Kuya Sheran, lumaki kami sa Riles, no? Oo, sa Sa Riles ng Kupang, sa Purok 2. Tapos 2009, nalipat kami sa housing. Kaya pala kayo ang Riles MC. Hindi, babalik tayo sa tanong mo kanina. Dati kasi PNR ticket lang yun. Ano, papel lang yun? 10 piso ata, no? 10 wala piso pang yung papel. Oo, hindi pa siya yung tinatap na ganun. Tapos pwede kang makasakay kahit wala kang ticket, lulusutan mo lang yung bantay doon. Ayun, hindi ko pa nasasakyan. Yan yung ano, yan yung pwedeng... Pero may nasakyan ako, hindi lang PNR. Yun lang. Alam ko yan, yung sinakyan mo, yung iniwan mo din. At sa susunod na tanong natin, syempre, birthday mo ngayon, gusto lang namin malaman, ano yung magandang natanggap mong regalo sa buong buhay mo? Mga anak ko, yun. Kasi yung material, sa ngayon, hindi man lahat, pero kaya kong bilhin yung gusto ko eh. Pero yung mga anak ko, yun talaga yung malaking regalo sa akin ng lumikha. At syempre, nung gawa namin. Nasabi mo, kaya mong bilhin yung gusto mo. Kaya mo bilhin yung gusto ko, sir? Sige. Gusto naman niya, yung gusto naman anong gusto? Ano ba klase yung gusto mo? Ano lang, sir? PS5. Ay, hindi ko mabibili sa'yo yan. Tingin ko mabibili yan ni Angge. At, ayun, sir, gusto ko lang din malaman, ilang taon ka nung una ka nagkaanak? Paano ba? 2010? 2010 o 2011? Parang i-minus mo yun. Mga 23? Oo, mga ganong edad. 23. Ano yung ano mo nun, sir? Initial na pakiramdam na, magkakaanak ka na, parang ano yung naramdaman mo nun? Bago sa akin, pero hindi ko, wala akong alam na pagdating sa ganun eh. Basta ang alam ko lang, buntis siya. Oo. Ang alam ko lang, magkakaanak ako. Wala pa nga akong trabaho nun eh. Oo, parang, isa sa parang lesson din na laging tinuturo ni Kuya nung bata-bata pa siya, parang wala siyang trabaho nun, umasa siya sa rap nung time na nagkaanak siya. So, nung time na yun niya, parang naisip mo ba na kailangan kong pagporsigihin yung pagrarap ko para mabigyan ng magandang buhay yung magiging anak ko at mga magiging anak ko pa? O kailangan kong pumunta sa trabaho na, sa regular na trabaho, sa pumapasok ng umaga, lumalabas ng hapon? Ano yung naging initial na parang naisip mo na parang kailangan mong gawin para sa anak mo? Actually, nung panahon na nagkaanak ako, wala akong trabaho nun eh. Meron akong katamaran na tinatawag sa katawan eh. Tapos, parang lagi kong inaano sa sarili ko dati, yung talent ko sa paggawa ng kanta, para sa akin mahal to eh. Katumbas to ng engineer eh. Yung paggawa ng kanta, pagsulat ng kanta, parang katumbas to ng doktor, ng dapat pagyamanin ko siya ng pagyamanin. Ang naging problema ko noon, nung panahon na nagkaroon ako ng unang anak, pinipilit ko na yung hip-hop, mapagyayaman niya ako, pero hindi umaakma sa panahon na yun. Kaya ang ginawa ko noon, nagtrabaho ako sa isang, dyan sa may Kupang, yung gawaan ng mga pantalon, mga brand, mga ganun, pantalon, mga short. Kaya lang, hindi rin ako tumagal kasi, parang ako dito, parang inuutos-utusan ako dito, sarap. Pwede akong kumita sa rap eh. Laging ganun yung mindset ko dati kasi pag sarap contest, nagcha-champion kami. Parang hindi, mas gusto kong kumita ako sa rap, which is mali. Kasi pag empleyado ka, parang nakakahon ka eh. May susundin kang oras, may kailangan kang habulin na kota, may kailangan kang habulin na quality ng produkto kung ano man yung ginagawa mo. So, feeling mo hindi mo nagagawa yung ikaw, yung sarili mo. Kaya hindi ka rin nagtagal doon. Tsaka lagi kong iniisip, paano pag may event ng rap? Paano kung makakapag-rap? May trabaho ako. Na parang, ganun ko pa kamahal yung rap talaga noong mga panahon na yun. Tapos dumating sa point na nag-resign ako sa trabaho. Tapos inano ko sa sarili ko, hindi, magra-rap ako. Pero nung pinili ko yung pag-rap, hindi ako kumikita nun. To the point na meron akong unang asawa na parang medyo lumabo din yung pagsasama dahil wala rin ako halos trabaho nun eh. Tapos andun na yung point na parang sinisisi ko yung hip-hop, yung rap na
Tangina, binubuhos ko sa'yo Tapos, walang nangyayari sa akin, hindi ako yung mayaman. Tapos, kaya lagi kong pinapayo sa inyo na pagka rapper ka, dapat may iba kang trabaho. Kasi, paano pag hindi ka napagyaman ng rap o ng hip-hop? Hindi ka naman yan inubliga na hindi ka inutusan ng hip-hop. Oy, maging hip-hop ka. Hindi ka inutusan ng rap na, oy, mag-rap ka. Ginawa mo yan dahil gusto mo. Kaya dapat, kung gagawin mo yung pag-rap, dapat meron kang trabaho para pag di ka naging success sa talent mo, merong sasaliw sa'yo dito. May backup plan. Meron. Kasi, hindi mo siya pwedeng sisihin Kasi, ikaw may gustong gawin yan. Tsaka ang hip-hop talaga sa Pilipinas, magastos. Mas dito, nung nagra-rap kami, mas marami kaming yabang kaysa pera. Forma lang, no? Dito nga lang sa Pilipinas yung lalo noon yung magpapakita ka ng kotse na hindi mo naman kotse. Sa mga music video, magpapakita ka ng pera. Sinong yan? Marami yan dati. Maraming gumagawa niyan dati, hindi lang ngayon. Maraming gumagawa niyan dati na magpapakita ng pera. Kasi ang hip-hop, ang naging basehan yan yung sa ibang bansa. Yung may mga grills. May mga chains. May mga opera, may mga kotse. Pero kaya dati, kahit naman ngayon, umaarkila ng kotse, tas may mga bills, may mga ganun. Pero karamihan, hindi ka nila yun Kaya magastos talaga yung hip-hop na yan. Kaya dapat hindi mo siya inuobliga. Yun, so ngayong 38 ka na, kuya, at meron ka na ng knowledge na nakuha mo sa loob ng 38 years. Kung makakausap mo yung batang Shernan Roy, o binatang Shernan Roy, ano yung gusto mong sabihin sa kanya o anong gusto mong ipayo sa kanya para sa tingin mong mas maging successful pa siya? Kasi kung ngayon, pwede nating sabihin kahit paano successful ka na, ano yung pwede mong ipayo sa kanya para siya naman mapunta dun sa nasaan ka ngayon? Kung nandito yung batang ako, nakikita mo naman, successful ako, no? Siguro dapat dyan pa lang, huwag ka nang ma-pride. Ganun gusto kong sabihin, huwag ka masyado matampuhin, alam mo yun? Matampuhin ka, sir, talaga no? Oo, mahilig akong mangansel. Pag hindi ko gusto yung tao, kasi parang, mahilig, paano ba yun? Mayroon akong pagkatao na parang yung equality ng mundo. Parang ganun. Gets. Parehas lang naman tayo Pare-parehas na mabaho tayo natin Which is, hindi dapat talaga siya laging nagmamatter Kailangan marunong ka rin mag-adjust. Ayun nga, kung makakausap ko yung huwag ka masyado matampuhin dyan. Kaya lang, di ko rin masisisi yung batang ako kasi, alam nyo yun, wala naman akong, hindi ako nakaranas ng pagmamahal na magulang talaga Gets, sir. Kaya parang hindi ko alam ano ba yung pagmamahal Parang, hindi, sa pamilya namin, hindi uso yung I love you-han Hindi uso sa amin yun Lalo yung tatay ko, parang elementary pa lang ako, basta lagi akong ginugulpi nun Mas lamang yung nun, yung parang, ang feeling ko nga, ang love language niya, gulpi ganun talaga. Parang, nung bata nga ako, parang sinasabi ko sa sarili ko kung parang gusto ko sabihin sa tatay ko, kung ang love language mo ay gulpe, wag mo na ako mahalin. Kasi wala talaga ako, I love you, yung care, hatid sundo, wala. Yes, sir. Parang hindi talaga ako, wala akong tatay figure. Tapos naghiwalay. Tapos wala talaga halos wala Sa airmats ko naman, mahal naman ako ng nanay ko, pero parang yun nga parang wala talagang show na yung showy, hindi showy. Kahit nga Pasko parang pag Pasko, uuwi na lang kami para magbatian, pero more on nasa ibang bahay kami. Pero yun, sir, regarding sa sa tampo mo nung bata mo na payo mo na wag masyadong matampuhin. Ito para sa akin lang na hindi mo siya pwedeng invalidate din kasi initial mo siyang emosyon that time na kung naramdaman mo man siya na naging matampuhin ka, valid yun. Valid yun, sir, na hindi ka naman hindi ka magtatampo kung walang nagawa sa'yo or walang, kung wala lang. Diba? Parang mensahe na lang din sa lahat na kung ano yung mga nararamdaman nyo, kung ano yung mga natatanggap nyong emosyon, normal yun, and kung ano yung maging reaction nyo doon, kayo na bahala humandle nun. Pero yung kung paano nyo siya naramdaman, hindi nyo siya pwedeng sabihin o isisi sa sarili nyo. Yun lang din naman. Kaya lang ang problema ko sa pagiging matampuhin, OA na sumobra na. Meron na akong part talaga na ang OA mo magtampo, tangina mo. Yung parang tipong, kaya kong hindi kausapin yung tao ng 10 taon. Gets, sir. May gano'n na yung, sa totoo lang, ayoko ng ganito Oo. Kaya lang hindi naman sa akin galing to
Sir. Hindi. Yun nga yung ano parang valid valid na makaramdam ng emosyon parang lahat normal sa tao yun, parang nasa kung paano na lang natin i-handle yung emosyon na matatanggap natin. Pero ayun, dun sa pagiging matampuhin mo kung simula bata ka, valid yun niya. I mean, nakikita mo naman kung bakit makikita mo naman yung dahilan kung bakit siya nangyayari. Baka din sa pinagdaanan ko talaga dahil marami akong hindi napagdaan ng maayos din nung bata. Pero yun nga, kung pwede ko lang i-reformat yung kaso ang hirap talaga eh. Siguro sir yung yung, di ba kung totoo yung inside out, yung tampo mo, di ba pindot lang dapat tinatapakan. kung pwede tinatambol kung pwede ko lang talagang i-ano yung sarili ko na Actually inaaral ko siya. Kaya ngayon dati pagka sinabihan mo ako ng ganito, paandarin ako kaya marami akong nagiging kaaway na rin dati dahil sa mga kaibigan ko rin pag nagsumbong nagiging kaaway ka na rin. Kaya madami akong nagiging kaaway dahil din mahal ko yung mga kaibigan ko. Hanggang sa yung mga kaibigan ko na nadahilan kung bakit ko nakaaway yung mga yun, tas okay sila. Hindi ko naging kaibigan na kasi parang labo na nun. sinumbong mo sa akin yun, tas ngayon okay kayo. May mga ganun. Okay. So ano din yun, parang in general, may mga tao kasi nagsasabi na parang, hindi naman sa'yo, pero sa ibang tao na, ang OA mo naman magtampo, parang, ba't ka react sa ganyang bagay, na hindi rin naiisip ng iba na, eto kasing mga taong ganito, galing sa pinagdaanan nila yun eh. Hindi kasi lahat kasing privilege ng buhay mo eh. Hindi lahat maayos. Hindi lahat kasing sarap ng buhay mo na maayos talaga na hindi mo kailangan magtampo, hindi mo kailangan dumanas ng iba't ibang klase ng emosyon. Kaya kung magganting yung isang tao, hindi mo rin siya pwedeng sisihin. Tsaka walang metro yung tampo eh. Oo. Di ba? Parang, wala siyang standard. Di ba? Kuya, tatampo ako. Ano yan? Anong level yan? Di ba? Kaya lang may mga tao rin kasing, halimbawa ako, matampuhin nga ako. May mga tao namang sa akin, may sumusuyo. Pero may napapagod din. Na tangina mo, bahala ka na nga dyan. Tangina mo nga, puro ka ganyan. Ikaw mismo, puro ka ganyan, puro ka tampo. Lahat naiintindihan ko yun. Naiintindihan ko yun. Kaya lang, hindi ko talaga maalis din pa. Ang hirap sa totoo lang. At least maganda dyan, sir. Aware ka. Yun ang pinakamagandang punto doon. Aware ka sa nararamdaman mo. Aware ka sa emosyon mo at gusto mong baguhin pero hindi madali. Ang hirap. Pero kumpara sa dati mas malala ako dati. Yung mas malala yung tampo ko dati, pero ngayon kaya ko nang tumanggap eh. Kaya ko nang tumanggap, kaya ko na rin maghumingi ng pasensya talaga. Ayun, tama. Ganun dapat. Yun, magandang sagot mula sa iyo, bossing. At ngayon, dadako tayo sa usaping battle rap, sir. Gusto ko lang din malaman, paano ka nagsimula makapasok sa eksena? Ano yung istorya nun? Paano? Sa hip-hop? Sir. Sa hip-hop at sa rap. Sa hip-hop kasi, way back 2001, sa release to, ang una kong sinalihan, gang muna, NSP. Shoutout sa NSP, Notorious South People, sa mga kabrad ko dyan. Siyempre, yung OG ko, si Jesus Mendoza, si JR Praning, kung tawagin sa amin sa release. Sa Kupang, oo. Sumali muna ako ng NSP, sinali ako ni JR, and then, nakikinig na rin ako ng mga nun eh. Actually, iba-iba pinapakinggan ko eh. Andrew E., yung kala Eminem, Ghetto Dogs, tapos nakikinig ako ng Green Department, yung mga Shackle. Pero ever since Eminem talaga, no? Oo, Eminem talaga. Eminem. Kayo, pag ayaw nyo kay Eminem, ayoko na sa inyo. Ayoko na sa inyo. Ayun, una kong sinalihan yung gang, tapos nakita ko, nagra-rap yung OG ko, si Jesus Mendoza, si JR nga. Tapos, ilang taong ka nito ya? Ilang taong ka nitong teenager? 2000, para mga first year high school. Hindi, first year high school. Kasi 2001, first year ako eh. Mga 13, 14, no? Mga ganong edad, oo. Tapos, nakita ko si JR, ang dami niyang sulat na kanta. Paano to? Nirarap niya yan. Tapos, ang unang-una kong narap, hindi ko sulat. Sulat ni JR yun. Sulat ng OG ko. Tapos, sumali kami ng rap contest sa Ayala Town, 2001. Ang una kong grupo ay Notorioso de Familia dahil nga NSP kami, Notorious South People. Ang mga kasama ko noon, yung OG ko si JR, tawag nito, si Alejo, si Jomar, at si JB Balolo. Yan, yung mga una kong kasama. Nasaan itong mga kagrupo mong to kayo? Ayun, dapat din. May kanya-kanyang buhay na sila. Pero yung OG ko, nandun pa rin sa housing.
Di ba yung terminal ng Biason, yung mga van, tapat nun, dun sa kanila. So may malapit sa Arco. Kakalaya niya lang. Ang ganda. Tapos, yung ibang mga mga kabrad ko sa NSP, hindi ko na alam kung nasan sila, pero ang alam ko parang nasa Kupang din, nagtatrabaho. Shoutout dyan sa mga naging kaibigan ko. Lalo sa Arevalo Compound. Yun. NSP yan. Shoutout sa inyo. Ayun, sumali kami noon, tapos unang-unang salang namin. Ang ganda kasi nung ginawa ang kanta ni JR noon eh. Tapos nung natalo kami, iyak ako eh. Umiyak ako dahil natalo kami. First contest to. 2001, tanda ako. Tapos, kaya pala kami natalo. Yung judge doon, isa sa kilalang rapper sa Muntinlupa noon na sumali sa Kailan TV. ko ba to? Oo, sikat sa atin to. Sumali siya sa Republic. Tapos kaaway pala niya si JR, kaaway niya pala yung OG ko. May ano pala. So may politika, na politika. Ayun, tapos ayun, umiyak ako noon. Tapos after noon, biglang ayaw na nila mag-rap. Ayaw na mag-rap ni JR. Tapos ang katwiran niya sa akin, ikaw may mangyayari pa sa buhay mo. Sa akin, tinan mo kaya tayo natalo. Ang dami kong kaaway, madadamay ka lang sa akin. Kaya ayaw niya na mag-rap. Kaya ako gusto kong mag-rap. Ang ginawa niya, yung mga sulat niya, binigay sa akin. Nirarap ko yun. Tapos, na-discover kong kaya ko pala na gumawa ng kanta. Nung Salbakuta Days, yung Stupid Love, binabago ko yung lyrics. Oo, binabago. Nang ma-inlove ako, so, tapos biniiba ko siya. Buong kantang yung binabago ko yung tugma. Tapos naisip ko, kung kaya kong baguhin to, edi kaya ko rin gumawa. Ang sarili, no? Oo, ang ginawa ko noon, manap ako ng beat, tapos tinutugma ko lang hanggang sa nakagawa ko. Basic lang nun, hindi mo na kailangan ng mga internals o technical nun. Basta maka-rhyme ka ng kanta, hanggang napansin ko, tatlong verse ako. Kaya ko palang gumawa ng kanta. Tatlong verse kasi, yung mga lumang rap kasi tatlong verse talaga eh. Lately na lang to mga dalawang verse. 16 lines. 16 lines. 16 lines. 16 lines kasi katumbas ng 8 rhyme. 8 tugma. Kaya 8 tugma, times 2 mo yung 8. Oo nga, no? Diba? Bobo ka kasi. Pala yun siya. Pero sir, dahil nabanggit mo na taga Kupang ka, Kupang. Kupang. Ano yun, nung mga early days mo, sa Kupang. Kupang. Ngayon na lang yung mga ganun. Yung mga ganung wordplay. Pero may mga gawa akong kanta dati tungkol sa NSP, sa Kupang, yung ganun. Yung mga alam mo yun, yung pabidang kanta. Hindi, ang pinaka di ko makakalimutang kanta ni Kuya yung Qatar. Kalit na yun eh, sa housing nito. Pero isa yun, hindi, yung lugar kasi namin, parang, di ba, housing siya. Southfield 3. Nagkaroon siya ng nickname na Qatar kasi katabi namin yung Katarungan Village. Tapos ginawan ni Kuya ng kanta yun. Na 2 years pa lang ata tayo dun yan, no? Tapos parang, ang bansag kasi sa amin dun sa lugar namin, kasi galing sa iba't ibang lugar ng Muntinlupa, ng Riles, magulo. Mga galing Riles eh. Tsaka lagi may nag-aaway dun. Araw-araw, nagpapatayan. So, ang ginawa ni Kuya, parang dinescribe niya na, ito yung Qatar, hindi naman magulo dito. Yun yung parang team song ng lugar namin, 2012. Tuwing tanghali, may nagbabarilan dun sa may taas. Wala palang maayos sa tulog mga tao doon. Maayos naman, pero parang mga 2 taon, nawala na rin yung mga nag-aaway. Namatay, nakulong. Ganun na lang. Naubos na sila. Kinarma. Pero niya, balik tayo dun sa sa pag-rap mo. Nung nakasulat ka na nung mga kanta na to, nirecord mo ba siya agad o isinasali mo lang siya ng mga rap contest? Meron kasi kaming yung karaoke, yung may play record. Sinasabay ko doon. Cassette? Yung cassette na malaki. Play record, nire-record ko doon yung una kong kanta. Tapos, nakakahanap ako ng beat niyan sa palengke. Yung mga binibenta doon sa Alabang, yung mga CD lang. Mga instrumental, yung Family Affair, yung beat ni Eminem, yung mga ganun. Tapos, ayun, nire-record ko siya. Tapos, naging kagrupo ko na nun si OG. OG de la Peña, yung best friend ko. Una ko naging kagrupo kami dalawa. Muntinlupa Most Wanted. Muntinlupa Most Wanted, dalawa kami. Anong taon to ya? 2002? 2003. 3. Ayun, Notorioso di Pamilya, dalawa muna kami. Tapos naisip ko Muntinlupa Most Wanted. Tapos may nakasama na kami, 3 na kami nung November 28, 2003. Tapos hanggang sa dumami kami ng dumami.
Tapos karamihan nun sa sa grupo namin na Muntinlupa Most Wanted, karamihan nun gawa akong kanta. Yung pinang sasali namin sa contest, yung musika ng bayan, yung ginayaan lahat. Actually, marami pa eh. Karamihan ng kanta namin ako gumagawa. Pero nung mga bandang mga ilang taon na, nakakasulat na rin yung mga kagrupo. Curious lang din, sir. Paano ka nakapasok ng Flip Top? Ano lang? Sa Flip Top, ano siya eh. Kasi bago mag-Flip Top, umiingay na kami dahil nga sumasali kami ng TM Republica. Una niya kami nila Pistol, naglaban kami ni Pistol sa TM Republica. Nag-champion sila. First lang kami. Tapos, nung season 2, nagpa-audition, nag-audition ulit ako. Si Pistol, gustong sumali ulit kaso bawal na. Kasi pangalan sila. Ang nangyari, doon kami nagkita-kita nila Liljan, M-Site, Bugito, sila Young One, sila Steel One. Yun, nag-champion kami doon, umiingay na, tapos kinuha kami ni Mike Swift. Sa sunugan, pinabattle niya kami. Sabi ko, sige, battle, walang problema, battle kami. Kahit sa kami makarating, actually, wala naman ako natatanggap sa sunugan, kahit piso. Kami La Union, sagot pa namin lahat. Tapos, naging commissioner kami sa sunugan. Nagpapa-event kami sa Alabang. Gastos namin lahat, tapos upload sunugan. Wala kami kinikita, walang binigay sa akin yan kahit piso. Ito yung bawat lugar yan, no? Yung bawat lugar na may commissioner. May commissioner. Sa Paranaque kasi ang commissioner si Liljan, sa Tondo, si Pistol, sa Pasig, si M-Site. Si M-Site, sir. Oo, sa Muntinlupa ako. Wala kaming kinita dyan, kahit piso, wala. Ano bang nauna ya? Republica o yung Showtime ng Muntinlupa Most Wanted? Showtime. Yung Showtime, no? Oo, nag-Showtime muna kami bago pa naman Showtime. Ay, bago pa mag-TM Republica, ang dami ko na sinasalihan. Showtime, Flip It, yung... Sa Itbulaga ba? Sa Itbulaga, oo. Mahilig na akong sumali ng mga contest. Pero yun nga, yung paano nakapasok ng Flip Top, inaabangan na rin kami dyan eh. Tapos, ang tanga-tanga ko pa noon, nag-post yung Flip Top o si Enigma yata noon, na mag-send ng 16 bars na naka-video o yung naka-type. I-message sa amin, ganyan-ganyan, or i-email ata o i-PM yung page. Ang ginawa ko, comment. Ano to eh, 2014, no? 13. O, diba, hindi pa ganun kaputok yung internet at saka yung Facebook eh. Pero ang galing mo magbasa, sir. Tanga-tanga nga ni. Ang ginawa ko, comment. Sila Liljan, sila M-Site, sila Pistol, PM. Biglang nag-post na yung Flip Top. Pasok ka. Hindi. Ito yung top 16 na nakapasok, wala pangalan ko. Sila Liljan nandun, sila M-Site. Pero sure ako, top 1 ka sa comment. Wala ka ni. Tapos yun, may GC na kami nun eh. Wala, kahit di pa kami 3GS. Tapos ayun, sabi ko, tangina, galingan nyo, putangina nyo, hindi ako nakapasok ko nyo, bakit kaya? Sabi, ewan ko sino nagsabi nun, si M-Site yata o si Liljan. Bobo ka kasi. Sa comment mo nilagay, dapat sa film. Sabi ko, hindi ko alam eh. Pero manonood ako, sabi ko sa kanila. Manonood ako nung process of elimination. Sabi ko, baka hindi pa talaga para sa akin yung Flip Top. Pero susuporta ako. Nung araw ng process of elimination, pumunta ako. Biglang nag-announce si Enigma na may isa sa 16 MC na hindi makakarating. Biglang yung tenga ko, putang. Tinatak ko sa sarili ko, akin na yun. Akin yun. Ang ginawa ni Enigma, pagpapa-open mic freestyle, kung sino makamanalo, siya yung mapupunta sa pan 16. Sinumpa ako sa sarili ko, akin to. Kasi hindi mangyayari, para sa akin, yung ganong sitwasyon, parang hindi, parang bihira yun eh. Para sa akin, parang bihira yun, yung ganun yung kompleto na, tas may isang di pupunta. Kaya, andun sila Bugito, basta yung ibang tropa. Hinila ko agad, tara, may isang kailangan dyan, tara, sali tayo. Hinila ko sila Bugito. Tapos nagpa-open mic nga, nasa YouTube lahat to, process of elimination. Napagod ko yun. Nung habang nagpipreso sila Bugito, puro, yung parang pabebe sa sarili. Ako si ganto, ako si ganyan. Tapos bandang dulo ako sa isip-isip ko, tangin to mga tanga. Galit ka nga nun, alam ko pagkapasok mo, bigla pumasok ka agad. Gigil lang, tsaka ang Flip Top is asaran yan eh. Atake dapat. Atake yan eh. Alam ko, inisa-isa mo yan eh. Yun. Nung wala akong nakitang gumawa nun bago ako mag-freestyle. Sabi ko, atakihin nyo yung isa't isa. Walang tumitira.
nung ako umatake, paikot, yun, tsaka sila umatake. Syempre, ako na yung parang nangibabaw nun, kasi... Ikaw nag-set ng standard eh. Tsaka mahilig ako mag-isip nung yung parang dapat iba ako sa inyo. Sa bagay, high school pa lang, papansin na ako eh. Elementary pa lang, gusto ko, kakaiba na ako eh. Papansin nga ako eh. Good, sir. Kaya nga vlogger din ako eh, kasi papansin ako eh. Ayun, nakuha ko yung slot, nakalaban ko si Doc Pau, tinalo ko si Doc Pau, tas M-Site, semis kami. Yun, tinalo na ako ni si M-Site noon. Tinalo ka pala nun, sir. Oo, madaya siya eh. Pero sir, eto, pumasok lang bigla yung tanong sa isip ko eh. Sabi mo kasi gusto mo kakaiba ka. Ayan sir, pasadya ba yan? Hindi, gluta to. Ang problema nito sa gluta, installment. Kaya matagal. Mahal-mahal ng gluta eh. Gluta drip, no? Oo, yun, gluta yun. Sige. Tapos nung nakapasok ka ng flip top yan, no? Semis, parang ang sure lang kasi na slot yung mga finalists. So, technically special pick yung mga galing semis o later rounds pa, no? Parang alam ko na special pick ako eh. Dahil doon sa ginawa ko na parang nangibabaw din yung kulit ko noon. Oo. Parang alam ko na special pick ako eh. Kaya nung sabay-sabay kami nakapasok, unang battle namin kami ni Pistol, in-announce, si Enigma mismo nagsabi, special pick ako. Pero paano yung naging approach sa'yo ni Boss Arik nun? Nung napasok ka na, PM ba o personal niya sinabi? Alam ko message. Hindi ko na din matandaan kung ano una namin na pag-usapan kasi nahack na yung dati kong account eh. Pero alam ko may message niya ako, parang game ka ba kay Pistolero? Tapos natawa pa nga ako nun eh. Parang naglaban na kami niyan, ba't kami na naman? Parang dahil naglaban na nga kami sa TM. Pero ayun nga, sino ba ako para mamili? So, Pistolero ang debut battle mo? Naming dalawa sa flip top. Oo, tapos ang huling battle mo rin sa flip top, Pistolero din. Etong huli, yung kala niya panalo siya, pero talo pa lang siya. talaga ka, idol. So, yun nga, nakwento mo nga yung career mo from rap na pagsusulat hanggang makapasok ng flip top. Tingin mo naman kung hindi ka rapper ngayon or hindi ka na battle sa flip top, tingin mo ano yung trabaho mo? Nagtatrabaho ka ba ngayon sa normal na trabaho o nagnenegosyo? Tingin mo anong pinagkakakitaan mo ngayon? Bilang high school graduate, ang nilagpasan ko kasi yun eh. Nag-test na ako 3 months eh, para lang masabing di ako high school graduate. Certificate. Feeling ko cellphone repair. Sa Alabang. Kasi hindi talaga ako tatagal dun sa mga 5 months eh. Parang ayoko nung inuutos-utusan ako. Kahit hindi ka rapper, gusto mo hawak mo oras mo. May ganun. Pero ang pinakapangarap ko, kung talagang nakaluwag-luwag lang kami, gusto ko mag-teacher. Gusto ko teacher yung trabaho ko. Kasi, may mga favorite teacher ako, tapos naging kaibigan ko yung teacher. Parang, na-inspire ka? Hindi, sobrang mahal ko yung high school. Gusto ko, pag matanda na ako, nasa high school pa rin ako. High school vibe pa din, no? Kaya pala meron siya, mahal ko lahat ng teacher. Ikaw lang hindi. Gago dahil lang yun, reference lang yun. Pero yun nga, dahil parang ako nung high school, parang isa sa pinakamamahal kong parte ng buhay ko, high school eh. Kasi yun talaga yung nagmulat sa akin sa lahat eh. Na yung mga, mula sa pagiging ignorante sa riles, ang nagbukas ng utak ko sa karamihan, yung high school na. High school life na. High school life. Kaya parang hindi ko siya kayang iwan pa. Kaya nung gumraduate ako, iyak ako ng iyak eh. Eto sir, feel ko ngayon pa lang ito matatanong dahil nanonood naman ako ng mga interviews mo. Gusto ko lang tanongin sir, sa mga komento na baduy o wak daw yung pagko-costume o yung kahit ano pang ibang ginagawa mo sa flip top, paano mo natatanggap yun at ano ang thoughts mo ron sir? Dati naiinis ako dun eh. Na parang, tangina nyo, pakialam nyo ba trip ko to eh. Pero itong huli, naisip-isip ko, nandito ka sa posisyon na makikilala ka eh. Kailangan talaga may hate. Jesus nga, may hater. Haters. Sa ngayon, hindi ko na siya tinitignan na baduy kasi parang kalayaan mo naman yun eh. Totoo, sir. Tsaka kumikita naman ako dahil sa kabaduyan na yun eh. Dati, naiinis ako. Immature pa ako ng mga panahon na yun eh. Pumapatol ka pa sa mga comments, sir. Oo. Pero ngayon, nagre-reply ako sa mga comment para na lang sa engagement. Dati kasi pumapatol ako sa mga basher dahil naiinis talaga emotion ako. Talaga, no? Emotion talaga. Putangin mo, ganyan. Pagtapos na itong video, may magko-comment na, di ba? Galit niya. Narinig, pumapatol sa engagement. Backspace niya yun. Hindi, ngayon,
kahit sa YouTube, nagre-reply ako. Kasi para engagement din siya eh. Pang-up din kasi yung reply eh. Kahit sa Facebook, kaya nagre-reply ako minsan, ginagawa kong panggago yung sagot ko para, parang ibabash nila ako para ma-engage yung post. Wala na, buburahin na ni tropa. Back mo na yung comment mong yan, delete mo na. Diba? Dahil marireplyan ka ng kagaguhan at mag-up lang tong video na to. Madali lang din kasi laruin ng social media eh. Ang social media, pepera ka dyan pag mas maraming pera pag hate. Ayos. Parang kasi, no? Parang natural sa tao mang hate, no? Oo naman. Parang instinct ng tao na pag-isip mo pa nga alam. Lalo pagka wala kang trabaho. Oo. Marami kang oras. Menya, sa dami-dami ng achievement mo na natanggap sa flip top. Ako na magtanong nito. Sige. Mas bagay si Batman. Kasi sir bigla ko lang to naisip na magkasama rin kami. Sa dami-dami ng achievements mong natanggap sa flip top, natanggap ka sa flip top, nag-champion kayo sa 2x2. Paano pumasok sa isip mo magsuot ng SpongeBob na sapatos? Yung SpongeBob kasi na sapatos na yun, niregalo kasi sa akin yun ni Gian, yung dating partner ko sa Vape Juice. Pero kasi silang sa may emo, shoutout kay Gian. Ayan, pare. Yung nag-grind pa ako ng juice dati nung pandemic. Niregaluhan niya ako ng SpongeBob. Nakita ko yung kay Kyrie Irving. Kasi Kyrie yung sapatos. Tapos, ang dami na nagsusuot doon yung magkaibang kulay. Kahit si Kyrie nagsusuot nun eh. Sabi ko, ganda na ito Sinuot ko siya. Sakto yung sinuot ko kasi yung sapatos na yun. Nagja-jogging ako. Tapos basta komportable ako suotin siya eh. Sapatos siya eh. Naging drip god ako dahil ang kulit lang kasi hindi ko alam kung pati sa ibang lugar. Sa Muntinlupa kasi ang daming nakaganon. Marami. Ang dami nung time na nilabas ni Kyrie Irving yung sapatos na yon, na magkaiba yung kulay, SpongeBob, tapos may Sandy pa. Meron Sandy, meron. Pinakamaganda yun yung Sandy. Ang hindi ko alam bakit parang ignorante yung ibang tao sa ganong sapatos. Parang first time nilang makita. Sa Muntinlupa, ang dami talaga nakaganon. Siguro kasi yung suot ni Sir yun, yung short niya red. Hindi, ang suot ko kulay pink na damit. Ayun. Nakaterod na. Pink kasi, pink. Ternuhan nga eh. Tapos alam ko magja-jogging ako nun, tapos pumosisyon ako ng ganun Drip god nga Meron pa ako nun yung yung Nike ko na itim, tapos yung legendary na damit. Yun naman, magbabasketball naman ako, nag-selfie ako sa 7-Eleven. Syempre, old school hip-hop ako, yung short ko hanggang three-fourths, lagpas tuhod dyan. Sa ngayon kasi mukha ka ng bonjing pag sinuot mo yung ganun. May mas ka pa nun, sir, no? Letter S. Ang kulit din. Ang kulit din pala, pag may mga picture ka na, dati nung time na pinicturean mo, normal lang naman. Pero sumikat ka, biglang nahalukay, no? Tagal na biglang no? Meron nga akong kilala, bossing mo siya. Biglang pinost yung picture mo, magnanakaw ko doon sa tinelas. Ewan ko ba? Payat na, no? Magnanakaw ka naman talaga eh. Pero yun. Pero yun yan, no? Balik tayo sa flip-top career mo. Yun, huling battle mo si Pistolero. Nung Ahon 15, day 1. Tama ba? Day 1. Day 1, no? Day 1. So, wala pang battle ngayong taon. So, posible bang makita ka namin sa Ahon? Ang alam ko, nasa akin din yung kasagutan eh. Kasi sabi ni boss, meron siyang baka magustuhan ko, may bibigay siya, pero hindi pa ngayon. Pero ang hinihirit ko talaga si M-Site. Parang kasi, bukod sa may issue kami, na ang sarap, sakyan, views din, pera din, sayang din. Kaming dalawa naman magbe-benefits nun. Saka marami namang history sa mga, hindi lang sa flip-top o sa battle rap, UFC. Sa ibang bagay pa, na magkatandem, magkagrupo, biglang naglaban. Pero hindi naman sila nagkaroon ng masamang tinapay, yung parang negative pa after nun. Ako gusto ko lang ng parang story. Yung story kasi ang ganda eh. Storyline. Oo, yung storyline na from 3GS, tas tandem, solid talaga, tas magkaibigan kami. Tas champion. Biglang nagkaroon ng issue, tas babattle. Baka iniisip ni M-Site, pag nangyari yung battle namin, magsusuntukan talaga kami. Hindi, kahit anong inis ko naman sa 3GS, kahit kailan, hindi ako nanakit.
Pero yun nga, pero ano lang para sa akin, sayang yung istorya. Parehas kami magbe-benefits dun eh. Tsaka, para matuldukan na, no? Para matuldukan na rin yung mga parang ano yun eh, parang square bat eh. Pero ano yun eh, ano ba, kung baka iniisip niya, masyado ko siyang pepersonalin yung ganun, hindi ko naman isasakripisyo yung pinagsamahan namin para sirain palalo. Oo. Hindi ako ganun tao. Pero kung ganun ang iniisip niya o nila, na kaya ako gustong bumatil dahil may mga personal shit na ilalabas ko, hindi ako ganun katanga. Oo. Hindi ako ganun kabobong tao na mahal ko yung taong to eh. Mahal ko si M-Site eh. Tapos yung mga baho niyan ilalabas ko. Yung mga alam kong maapektuhan yung nasa paligid niya. Hindi ako ganun katanga. Gusto kong bumatil dahil yung istorya na meron kami. Sayang eh. Kami dalawa magbe-benefit na ito eh. Ang ganda ng storyline eh. Tapos mainit pa kami ngayon kaya lagi ko siyang kino-call out eh. Si M-Site ang ganda ng yung sulat niya, yung pagiging M-Site niya. Tapos ako parang Shernan, Goku versus Vegeta nga yun eh. Ganun ang mangyayari dyan eh. Pero yung isipin na ilalabas ko yung mga baho, hindi ako ganun. At least. Oo. At least malinaw na rin sa mga nanonood, no? Kasi lagi ko lang nakikita sa mga comment section ng Dayo Podcast na lagi daw suki si Kuya Site eh. Hindi naman. ng call out. Pero, ayun nga, at least napaliwanag na ni Kuya Shernan ngayon kung saan nanggagaling yung pag-call out kay Kuya M-Site. Kaya ko din laging binabanggit si M-Site para hindi mamatay yung issue. Tsaka kahit naman pag kami may ganun din naman akong trip eh. Dito lang, nababanggit ko rin sa Dayo kasi sayang yung apoy eh. Hindi ko muna siya pinapatay. Mamaya kasi matripan na ni M-Site na bumati. Oo. Diba? Maisip niya na, sige na nga, pagbigyan ko na to. Sayang, at least may apoy pa yung issue namin dalawa. Kaya parang lagi ko rin siya binubunot sa mga podcast. Kasi gusto ko ma-maintain eh. Kasi gusto ko, mag-battle kami dalawa makikinabang nun. Pero yun nga, yung personal shit o ano man, o ganun kababaw na tao. Malamang siguro, may ibang mga nasa kaibigan ko na ganun iniisip. Oo. Hindi ko alam kung bakit ganun nila iniisip na baka lalabas ko yung baho. Baka sila yung mababaw, hindi ako. Oo. Pero kung hindi M-Site ang ibibigay sa'yo ni Boss Arik para sa ahon, may iba ka pa bang nakikita na pwedeng kalaban? Basilio Smaglas talaga yung nagko-call out eh. Pero ang gusto nila, kakampi ko si Saito. Yun lang. Malabo yun. Malabo yun. Kasi si Saito, huling laban niya nga, di ba? Kay Manda Baliw, choke. Tsaka hindi ko mapapasunod si Saito. May sarili mundo yun. Mag-aaway lang kami nun. Nag-aaway sa taping, no? Hindi, mag-aaway lang kami nun na, pare, mag-practice tayo, ganyan. Ayun, may gagawin ako. May gaganon lang yun eh. Maganda sana yung match up kasi magkakasama kami dati sa Probinsyano, tapos nasa GMA kami, nasa Channel 2 na sila. Ang gandang story din. Kaya lang, nanghihinayang ako. Kung sakaling hindi mag-result sa gusto nyong mangyari, no? 2 versus 1 lang yan. Tapos may pasan ka pa, no? Si Saito, pag nag-freestyle niya, wala na. Pero kung yung ayos na Saito, kaya namin sila. Kaya namin yan, tangina. Akala nyo ba dahil kinall out nyo kami, Basilio Smaglas, kaya nyo kaming talunin? Gago ba kayo? No, hindi nga. Kung gusto nyo nga mapalaban, sayang kasi, si Husky kakampi ko. Yun. Kaming dalawa ni Husky, para mabigyan natin ng magandang laban yung Ngayon, kinall out ako ni napanood ko sa isang clips nung video, break it down nila Looney. Sabi ni Smaglas, Shernan, baka naman. Smag, baka naman. Ako naman ang call out sa'yo. Hindi pwede kasi ikaw pipili ng kakampi ko. Parang pinili mo tadhana ako, ha. Kampi kayo ni Basilio, kampi kami ni Husky. Kung gusto nyo talagang magbigay ng magandang laban sa, ang tawag nito, sa mga audience. Ang ganda rin, no? Kasi ang ganda ng performance ni Husky kay GL, no? Ang ganda ng performance ni Husky. May nabasa akong comment, ba't din na lang si M-Site ang kakampi mo? Bakit? Si Smaglas ba ang kakampi talaga niya, si Basilio? Ikampi nyo si Shea. Sige, makikipagbati ako kay M-Site. yung totoong yung totoong kakampi nyo. Kaso hindi naman magkakampi ang dalawang yun eh. Gusto lang nilang mag-exhibition eh. Team SS versus Team SM po. Gusto nyo, Basilio, Crazy Mix, rematch. Kung gusto nyo yun talagang magkakampi. Pero dahil hindi naman sila magkakampi, kukuha ko ng hindi ko talaga kakampi. Tama. Ang gandang rin. Bukod dun yan, sa 1v1 battle, wala ka ng ibang natitripan na MC.
Wala, kung sa 1v1, M-site lang talaga. Tapos, 2x2, ASCII. Pagka gano'n, baka hindi mo na ako bumatil. Papahinga ako. Yun, papunta rin tayo dun sa flip top pa din. Isa sa nabanggit mo ay alter ego. Alter ego. Ang pagiging alter ego. May bala ka ba na mag-alter ego kung sakaling may zoning event next year? Gusto ko mag-alter ego. Ang pangalan ko ay Kargatan. Para malalim. Hindi. Well, gusto ko mag-alter ego. Gusto ko siya i-try. Pero, baka hindi rin ako lumayo sa style. Same pa rin. Surprise battle. Tsaka kung mag-alter ego ko, gusto ko yung hindi ko talaga kilala. Ay, hindi mo kilala yung MC? Kung pangalan lang. Pat parang sinagtala Ice Water. Tsaka, wag natin i-connecta dun sa, ibang tao nga yun eh. Yung Ice Water, ayun yung tirahe mo, wag yung J-Black. Gets. Parang kanino ko ba nakita yun, yung Tipsy D, Ghostly versus Frick Sanchez. Frick Sanchez, parang, sino ba yung Ghostly doon? Si Si Goryong Talas. Goryo, parang kinoconnect niya pa rin sa Tipsy D. Parang ganun eh. Na parang, Gets. Frick Sanchez kalaban mo eh. Isipan mo ng parang ganun. Gets. Ayun nga, total na pag-usapan natin yung ahon, no? Tansyado mo ba kung parang hanggang kailan ka pa sa battle rap scene? Hanggang kailan ka pa ba-battle? O parang alam mo na rin kung hanggang kailan na lang? Ako nararamdaman ko talaga malapit na akong mag-retiro. Kasi parang hindi na yung tulad nung dati na yung Rocky days na gigil na gigil. Dala na rin siguro ng pagdagdag ng edad. Nawawala na yung gigil. Kaya nga minsan, gusto ko na lang manood. Pero feeling ko malapit na ako mag-retiro. Sinasabi ko na rin kay boss yun kay boss Arik. Parang kay pa lang, yung kay Sixth Street pa lang. Oo. Na parang, boss, hindi ko na talaga kaya, pakiramdam ko dahil, thank you kay Enigma, naniniwala pa rin siya sa kakayahan ko. May nailabas pa rin kahit paano, pero, feeling ko talaga, malapit na ako mag-retiro. Paubos na yung apoy mo, sir. Ang makapagpabalik na lang nun ay si M-Site. At least may pang-reels na, di ba? Clip nyo to. Speaking of Sixth Street yan, no? Para sa akin, yun ang pinakamalakas na Shernan sa buong battle rap career. Thank you. Isang Shernan. Ano yung naging inspirasyon mo nung battle na yun? Paano lumabas yung ganong Shernan? Knowing na galing ka sa nag-flop na Mastafit nung ahon, anong naging inspirasyon mo para palabasin yung Shernan na yun laban kay Sixth Street? Mula sa liga natutunang lumaro, pilit lumago kasi hindi ako kayo. Kaya ano ang masasabi mo, hindi ka ganito. Di ka palito kasi hindi pa nabigo. Alam mo nang mula sa liga natutunang lumaro, pilit lumago kasi hindi ako kayo. Kaya ano ang masasabi mo, hindi ka ganito. Di ka palito kasi hindi pa nabigo. Ano ang masasabi pag nilabas ang imahiya? Di na basta pangkali ang atake kasi swabe lang. Binibigkas ko grabe nakadali sa'yo pariwag. Pinipitas ko lagi na pasali sa binadibag. Di nakita mo na, kung gano'n nga ba kalupit. Di na binigyan pa si mga nakatingin. Yung mga negative comment, yun talaga yung parang naglabas ng gigil ko. Kasi mas gusto ko yung pakiramdam ng underdog Pangit pag yung ikaw yung sikat. Favorite, no? Maraming i-expect sa'yo. Mas maganda underdog ka. Kaya yun, maganda talaga yung may underdog effect. Tignan mo yung kay Van, tsaka kay Kripnik. Ayun, yung dahil underdog ako ni Sixth Street nun, talagang yung comment talaga sa akin na ganito, ganyan, walang kwenta yan. Yung talaga nagpainis sa akin, nagpagigil nun. Kaya nakagawa din ako ng ganun kagandang battle. Tsaka going back, yung laban mo rin kay Balakid, gano'n na gano'n din yung setup Parang routing iba kay Balakid, tapos biglang ang lakas mo doon. Laban ko kay Balakid, bara-barang sulat lang yun Nadala lang yun sa presence, tsaka rookie kasi ako, underdog din. Yun nga, sir. Yun nga. Underdog din, tsaka yung, pa nun yung mga rebat Tsaka malaking issue pa yung pag nag-choke ka ng konti, talo ka doon. Yung mga panahon na yun. Pero kung maayos na performance, Balakid, talo ako doon. Pero para sa akin, talo ako doon. Yun din. Anong pinanood mo ulit, no? Oo. Talo ko doon, hindi ko alam paano ko nanalo. Siguro nung gabing yun, sir, may mga point ng judge na nakita, share na to. Doon nga papasok yung iba pa rin yung line. Pero para sa akin, talo ko doon. Yes, sir. Ano lang, yung kulit ko lang nilabas ko, pero di kasi ako nagpapadarang lalo sa battle Oo. Kaya siguro yung nakita nila. Pero para sa akin, talo ko doon.
Pero ano man sino man nanalo ron, classic na battle yun. Classic yun. Maraming bata or mga fan ng Flip Top na sobrang nagustuhan yung battle na yun. And yun, about Flip Top, sir, sa mga nanggago o nanggagago o nang uurat sa liga at kay Sir Enigma, anong mensahe mo doon, sir? Kung lahat ng yun ay nasa internet, content yun. Lahat naman pwedeng gumawa. Anong tawag yun? Content nila yan . Pero pag personal, yun, doon na ako magsasalita ng personal. Pero pag internet, pwede ko sagutin yan sa internet ng pa-internet din. Hindi bilang ako. Maraming bagay dyan na parang peke dyan sa internet. Ang totoong galit at kabutihan nasa personal, nasa labas ng camera. Kaya kung ano man yung nasasabi nila kay Enigma sa Flip Top, content nila yun . Pwede kong sagutin din ng content yan. Lalo na ito, pwede nga ako sumagot ng hate para mabusto . Pero yun nga, lalo yung mga nambabatikos na MC sa Flip Top at nakakausap ko sila ng person na hindi naman sila ganun. Doon papasok na content nga lang yun. Kasi hindi naman sila ganun sa totoong buhay. Hindi sila ganun. At least, diba? At least malinaw din bilang isa sa kilala din sa social media na alam ni Kuya na may mga bagay na pang social media lang at iba ang pang personal. Totoo yan. Sa mga fan mo na nasubaybayan ka noon, alam namin na yung stand mo sa politics dati iba . Ibang-iba siya sa ngayon. Matanong ko lang, sir, anong dahilan o anong pangyayari para mag-iba yung gunong pananaw mo sa politika? Ano ba? Pananaw dati at pananaw ngayon? Oo, paano siya nagbago? Paano ba? Tulad nito, may lumabas kasi sa social media parang picture ko, tapos nasa likod ko si Duterte, tsaka si Sara, yung parang, ano ba nakalagay doon? Parang, pinagsisisihan kong sinuportahan ko sila. Actually, sinabi ko yun, hindi kay Duterte, kay BBM tsaka Sara. Pinagsisihan ko na suportahan ko yung Team Unity. Pinagsisihan ko talaga kasi nakita ko resulta ngayon. Pero si Duterte, hindi ko pinagsisihan. Sinuportahan ko si Duterte noon dahil may nakita ko talagang alam ko may magagawa to kahit tarantado siya. At nangyari naman, kumbaga alam ko against kayo sa kanya. Pero kasi may mga nagawa naman siya na para sa akin okay din na noong mga panahon na yun kasi nilulubog na tayo masyado sa talinong gobyerno na parang kailangan medyo kupal na yung although may sumobra na nga lang pagdating sa EGK. Pero hindi ko pinagsisihan na sinuportahan ko si Digong. Hindi ko pinagsisihan yan hanggang ngayon. Pero hindi ko na ulit sila susuportahan. Hindi na. Gets yung argument. Oo, hindi ko na sila susuportahan ulit. Ang pinagsisihan ko, sinuportahan ko lalong-lalo si BBM. Pinagsisihan ko yung Team Unity. Naiinis ako kay BBM sa isang banda na ginamit niya lang si Sara. Hindi mananalo yan kaya hindi niya kinuha si Sara. Hindi mananalo yan. Ang Team Unity ay si Sara lang, hindi si BBM. Nagsisi ako dahil, harap-harapat patang sa totoo lang, para tayong sinasampiga. Sinasampal tayo na pagkasampal. Hindi kita sinampal. Si Duterte nanampal dati, hindi ako. May mga parang, lalo yung flood control, ganyan, etc. Kay Sara Duterte, hindi ko gusto yung, anong tawag dito, yung confidential funds. Lalo sa mo dadalhin yung confidential funds sa edukasyon, hindi mo na dapat nililihim yun . Yung pagbibigay ng libro, ganyan, hindi dapat siya confidential. Kung meron mang confidential yun sa defense natin. Military. Sa military defense. Dahil hindi talaga dapat pinapaalam kung ano yung defense ang meron tayo. Yun ang confidential dapat. Pero yung sa education? Sa education, hindi dapat siya confidential. Although, sabi natin 120M, confidential funds, kumpara mo naman sa flood control, billions. Kumbaga, kung ina nyo naman dyan sa gobyerno po, huwag naman kayo masyado mag-focus. Oo, mali nga, may corruption talaga, taon-taon, pero huwag nyo pagtakpan nyo ngayon, kung kaya nyo rin nyo ngayon, biglang gawa ng bagong issue. Flood control! O tayo lang yun, masyado yung tinututok yung issue sa Duterte. May mali talaga sila, may mali din, pero ang laki ng mali ngayon kung inamin. Sa mga nakikinig, manatiling galit hanggat walang nananagot, putang ina.
Tayo nagpapasahod sa mga yan, pera natin yan. Ang inang yan po, inan nyo. At yun, total, kakasabi mo lang na manatiling galit hanggat walang nananagot. Ano namang masasabi mo sa mga taong binabansagan o nililabel na NPA, yung mga taong nakikibaka o mga aktivista? Dati kasi tingin ko rin sa NPA, bayaran. Oo. Na parang inan to. Wala na kayong ibang ginawa kundi manggulo. Ayaw niyo magtiwala sa gobyerno. Ngayon, nung nakikita ko, nakibaka na ako, may dahilan lahat yan. Tama. May mga taong inaargabyado na walang social media, lalo sa probinsya. Mga magsasaka. Yan, yung mga magsasaka na hindi natin alam na may nawawala na pala. Napupukusan lang tayo dito dahil may social media. Ang NPA, yan parang tayo. Dapat nga tayo yung bansagang NPA Lalo gusto na nating makibaka rin. Tayo yung NPA, tayo yung mga namumulat na may mali sa gobyerno. Tayo yung NPA, yung People's Army. Tayo yun. Pero hindi natin ito ginagawa para manggulo, kundi para bumoses dun sa mga maling ginagawa nila. Para ipaglaban yung karapatan. Tangina, grabe yung mga buayang yun. Yun yung parang yun yung... Kasi kahit ako nung hindi pa umulat, parang may mali kang pagtingin Lalo na kung nasa syudad ka, komportable yung pamumuhay. Hindi naman mayaman, pero komportable yung pamumuhay mo. Hindi mo makikita yung argument nila kung ano yung pinaglalaban nila. So, magandang stand yun na ngayon, dati, tingin mo sa kanila, magulo lang. Pero ngayon, na-realize mo na may dahilan ng paglaban. Sobra. Lalo kung mapapansin mo ngayon, tanginang yan. Ombudsman. Pinasok si ganito. Kakampi nila. Aray mo. Nag-resign si Romualde, si Saldico, na tangina kung tutusin, dapat hindi nila tinitigil yung flood control issue na pag-usapan, managutin. Bakit bigla na lang nawala? Pero yun, I'm going back, sir. Parang, pananaw ko doon, naging parang propaganda na rin na sabihin sa mga hindi mulat na yung mga nanggugulo lang yan. Parang tinatanim na rin sa isip ng mga hindi nakikita yung pananaw ng mga nagagalit is, nanggugulo yan. Batikusin natin sila, huwag nyo kami batikusin. Kami ang tama. Kaya ang nangyayari, sir, kayong mga hindi tatamaan ng problema, ang tingin nyo talaga doon kalaban na in fact, pinagtatanggol niya yung karapatan ng buong bayan. Hindi lang to para sa amin, para sa ating lahat. Kaya nang nangyayari, mas komportable sila doon sa taas kasi kaya tayo nag-aaway. Anong naging anong naging pakiramdam mo nung time na nung nag-post ka para sa September 21, na isa ka sa makikibaka, na isa ka sa tumututol sa mga katiwalian at sa korupsyon ngayon sa gobyerno. Anong pakiramdam mo nung parang nakatanggap ka ng kritisismo tungkol dun sa, nung nagbago na yung pananaw mo, tapos may natanggap ka pa rin kritisismo? Kung dati may inis ako pero ngayon kasi hindi. Kasi lahat to nasa social media lang. Sabi ko nga sa inyo, si Jesus, may haters Lahat tayo meron niya. Kumbaga, nasa edad ako paano mo tatanggapin yung kritisismo kung masama o hindi. Tsaka, kalayaan ng lahat mainis Ako nga may kalayaan magtampo ng matagal Sila nga mainis lang bumalik pa rin mainis lang ng konti. Actually, nung may naglabas ng fake news about dun sa na pinagsisihan ko daw si Duterte at Sara, ang daming nagalit sa akin na DDS fan talaga. Doon ko nakita na ang bobo pala ng ibang DDS. Naniniwala agad Sorry ako DDS ako dati. Taga-suporta talaga ako. Pero yun nga, hindi ko pinagsisihan si Digo nga. Pero, ang OA nyo, yung ibang sumusuporta kay Duterte, hindi nyo man lang, hindi kayo nagpa-fact check. Na kung sinabi ko ba talaga yan, kung, makitang may post. Tangina ko, yung picture ba ni Duterte, pag nilagyan ng AI na kumakain ng tae, maniniwala ako. Diba? Malamang siguro. Ano yan? Puti na yan. Hindi. May mga OA na, na parang, huwag kayong maging, kaya ako sinasabi na, hindi na ako susuporta ulit sa Duterte, o kahit kanino man, tigil na natin yung pagiging panatiko. Ang mahalin natin yung bansa natin, yung Pilipinas, na wag nating masyadong ibuhos yung atensyon natin sa isang politiko lang kasi ang politiko hindi yan yung Pilipinas. Hindi siya yan.
At lahat naman ng politiko may mali yan eh. May mga maling magagawa yan eh. Pero sana makapili tayo nung hindi abusado. Lahat yan may pagkakamali, pero sana wag na yung abusado. Okay, sir. Speaking of pagkakamali, wala to connection sa pagkakamali. Yan. Gusto lang namin pag-usapan, sir, about sa 3GS. Ano bang lagay ng 3GS ngayon? Buwag na ba siya? Meron pa ba? O may hindi lang pagkakaunawaan? Sa ngayon, ang alam ko, wala na eh. Pero ako, 3GS ako for life eh. Nasa dugo ko yan. Kumbaga, sabihin natin nabuwag, yung pagsamahan, pero 3GS ako. Hindi mawawala yung 3GS sa puso ko. May mga ano naman hindi na kasi kami okay eh. Marami nang hindi na rin nag-uusap, pero parang gano'n na rin niya. Pero ayun, yung 3GS nasa puso ko yun eh. Kumbaga, hindi ko siya masabing buwag eh. Kumbaga, sir, pag nagpapacheck up ka, blood type mo, 3GS. Oo. Blood type ko, Pilipinas eh. May pag-asa pa kayang mabuo ulit yung 3GS bilang grupo, bilang magkakaibigan, bilang isa sa kinikilalang leader ng 3GS? Tingin mo may ganun pa ba? Kung totoo yung time heals, kung panahon lang makakapagsabi, hindi ako eh. Hindi ko masasagot yun. Lalo't may mga kinikimkim na rin pala yung iba. Nakatulad ko. Na parang lahat kami may kinikimkim na sa isa't isa eh. Na hindi na pag-uusapan. Pero kung sa totoo lang, kung magkakapit-bahay kami, hindi mangyayari ito. Oo. Maniwala kayo sa akin. Kung kami ay magkakapit-bahay, magkakalapit lang din mangyayari ito. Ang nalahayo ko sinumpuko ng nila, no? May Cavite, may Pasig, may Muntinlupa, may Bulacan. Taga-Munti kayo, sir, tapos nag-skyway kayo papuntang Branded. Gusto ko lang malaman, sir, kaya mo ba si Emzite? Ginagawa niyo issue yung tao. Hindi na nga pinapatuloy yung issue, ayaw niyo pag-usapan. Parang may pang-reels eh. Hindi. Lahat naman nung naging 3GS, mahal ko yan. Sobra, mahal ko yan mga yan. Mapunta na tayo sa sa Pulo. Okay. Yun. Madaming bumabatikos sa Pulo simula nung nagkaroon ng issue ang mods at Pulo. Nadagdagan pa to ng battle ni Miguelsinho, no? Okay. Bilang may-ari ng Pulo, anong masasabi mo sa mga taong hindi naniniwala dun sa pinaglalaban ng Pulo o sa gustong maabot ng Pulo? Tingin ko, halimbawa kung motos Pulo na issue, flavor na lang yan eh. Yung mga MC na dumadawit sa Pulo, parang, para sa akin, nakakatulong pa nga yung Pulo para sa kanila eh. Yung pang-i-insult sa Pulo. Kasi lumalakas linya nyo eh. Diba nakakatulong yung Pulo na itinadaw nyo yung Pulo para lumakas linya nyo. Parang tulong ko yun sa inyo. Tulong ng liga yun. Na kung magkakatutuusin, marami ka naman pwedeng isipin, pero mas inuna mong isipin na i-down yung liga ko. Pero, successful ka, lakas ang linya mo. Tsaka parang, ang gandang routine din na pag-gising mo, mag-aalmusal ka, tirahin ko yung Pulo. Hindi, parang issue din eh. Pero tingin ko lang din yan. Flavor na lang. Kasi yung mga ibang dumadawit naman sa Pulo, pag nakikita ko naman ng personal, mababait eh. Yun nga, doon din Sino yan? Marami sila. Na parang, doon din ako naiirita, sir. wag kang mairita. Gawin mo yun kung mainis ka kung sasabihin nila yun ng walang camera. Kasi battle rap yan eh. Sinabi, binulong sa akin. Ayun, doon ka mainis. Pero yun, flavor lang yun, dagdag flavor. Pero yun nga, bago ko naman gawin yung kay M-Site, di ba, ang dami nung parang bumabati ko sa sila Casper, o yan. Marami pa, hindi na sila Casper. Pero si Casper, okay naman sa amin yan. Nasa Pulo na din yan. Kumbaga, kaya parang, syempre, liga ko to. Hindi ko papayag na dadarag-daragan ito. Kaya ginawa ko yun kay M-Site. O ngayon, ang nangyari, sa ilang taon na pang-i-insulto nyo sa Pulo, isang salita ko lang kay M-Site, gigil kayo. Hindi pwedeng habang mananahimik lang ako na i-insultuin nyo yung Pulo. Ngayon, kung i-insultuin nyo yung Pulo, may pupunteriyahin ko ulo nyo. Kaya isang bagsakan na lang yun. Wala. O ngayon, ano nangyari, di ba? Hindi naman lumaban. O sino ngayon mas mababang liga? Sir, tungkol sa laban-laban na yan, may pag-aasa ba, sir, kunyari, di ba, laban na kayo ng M-Site, tapos natalo ka. Tapos, matalo ko?
Pustahan pa ng TF. Tapos, nagbati na kayo. May pag-asa ba magkaroon ng isang event, Motus versus Pulo? May mga ganun ba pag-asa? Matagal na namin di pinaplano ni MC yan. Hindi lang natuloy dahil, yun nga, nagkaroon ng issue eh. Pero kagandahan na ito, nakakatawid naman yung Motus sa Pulo sa Motus. Kahit di kami nag-uusap. Kasi, alam nyo kami ni MC, ang goal din namin yan, makatulong sa mga MC. Na kahit meron kaming hindi pagkakaunawan, di kami nag-uusap, iisa mindset namin makatulong. At nangyayari naman, tumatawid yung Pulo sa Motus sa Pulo. At nagagawa namin yung gusto namin ni MSET makatulong. Yun talaga. Parang may laban din pala ako doon sa next month. May laban sa Motus. Nagulat din ako. Galing ako. Tungkol naman sa mga sir, sa mga patuloy na naniniwala sa Pulo, may mensahe ka rin ba? Sa mga sumusuporta sa Pulo. Ay, syempre salamat dahil naniniwala kayo sa Pulo. Thank you. Ako naman din ginagawa yung Pulo. Dahil, masasalamat ko sa hip-hop to eh. Dahil malaki na bigay sa akin ng hip-hop. Ito na yung parang, hindi ko kasi alam kung sino yung hip-hop. Kung saan ko siya pupuntahan eh. Para kung alam ko lang kung saan bahay. Wala na yung bahay namin. Kung alam ko lang kung nasan yung hip-hop na yan o yung rap na yan, bibigyan ko ng pera yan. O 1 million, thank you kaso wala eh. Dito ko na lang. Sir, hip-hop to, second account. Wala 1 million. Tangina mo. Above the knee, bonjing. Ano pa yung mga dapat naming abangan sa'yo bilang artista, bilang rapper, bilang battle MC, music? Ano pang pwede? Vlogger. Ako sa ngayon talaga, bukod sa yung Dayo Podcast, ayan talaga, isa yan sa mga pagpapatuloy ko na gusto ko siya hanggang 10 years pataas. At yun sinabi ko sa inyo, yung magpa-podcast kami, kasama ko itong mga to. Ay, kasama kami? Kasama kayo. Parang hindi ko alam kung anong kwento. Basta may naiisip pa akong ibang pangalan. Ayun, abangan nyo yan. Tulad nito, may mga ganito na ako. Kaya ko nang buuin yan. Ang problema na lang natin is venue. Pero, basta. Magagawa. Next year, hopefully. Ayun. Abang lang. Business, ayoko sabihin muna. Pero nasabi ko na to kay Lums. Kasi baka pag sinabi ko... Nagtatampo ako Hindi, baka pag sinabi ko... Maudlot. Ayun, nasa hanggang dikit. FR, dyan sa GMA7. Nag-extend kami hanggang January. Thank you po. Salamat sa mga nanonood. Ang taas ng ratings namin. Sana all, no? Nasama na. Ito na, nasama ko to sa pelikula si Batman yung sa Sama ng Makasalanan. Pero maraming salamat sa mga nanonood ng Hanggang Dikit FR. Ang taas po ng ratings namin. Kaya nag-extend. Maraming salamat po. Direct L.A. Madridejos. Maraming salamat po. Tama ba? Sorry, Direct. Baka mali na sabi ko. Direct Kevin. Kay Levi. Sino ba ba? Sa mga dyan. Shoutout sa inyo. Kay Matthew. Kay Abdul Marcy. Kay Alona. Kay Ayana. Ano kung asawa ko nag-dictate? Kay Saito, syempre. Si Saito na laging maaga sa taping. Ako pinipilit kong gumawa ng kanta. Sana. Pero may mga kanta kasi ako na PSG. Hindi ko nila. Pinapatugtog ko lang pag nasa kotse kami. Gusto ko makita ang horror corner siya. May mga kanta ako na hindi ko nilalabas pang PSG lang talaga. Pero sana makagawa ng isang kanta pa. Ng isang buong album. Pero hirap sabihin eh. At yun, sir, para sa huling katanungan. Hindi katanungan to eh. Mensahe na lang, sir, sa mga sumusuporta sa iyo at sa mga hindi rin sumusuporta. Huling mensahe na lang. Sa mga hindi sumusuporta sa akin, hindi ko kayo pasasalamatan. Hindi kayo sumusuporta. Hindi kayo nasuporta. Okay, dyan. Hindi kayo magagawa kung ayaw. Pero sa mga sumusuporta, maraming salamat na nagtitiwala kayo sa akin kahit may pitilago ako. Pero yun, hindi nakakawang sakit to. Marami kasing misinformation sa comment section na nakakahawa. Daw hindi nakakahawa ang pitilago. Ito ay sa melanin, pero soon to be Michael Jackson na ako. Kaya maraming salamat sa mga naniniwala sa akin, sa sumusuporta. Thank you very much. Alam ko maraming Team Shernan dyan na nakapaligid lang. Shoutout sa mga Team Shernan dun mula noon. Ang dami niyan. Sila Mary Jane. Shoutout sa inyo, Jane. Sobrang dami ng Team Shernan at marami pa rin talagang nanonood sa ginagawa ko sa reaction video, sa podcast. Sobrang thank you sa inyo lahat. At yun,
Hanggat kaya ko, magpapatuloy ako, pero pag di ko na kaya, di nyo na ako makikita sa social media. Bye! Baka nasa probinsya na lang ako, nagtatanim, gano'n. Sama kami. Pwede. Pero bawal din yung nang-aabuso sa Davia. Ayun yan, bilang panapos, alam ko, masaya ka naman yung paparating mong birthday. Oy! Pero ano pa ang wish mo ngayong 38 ka na? Ang wish ko ngayong birthday ko, eto talaga, sana mangyari to. Gusto ko magkaroon ng kapangyarihan. Yung pag inisip ko mangyari. Ako, seryoso ako. Kung meron mang himala o nanonood dito sa podcast ko na kayang, kunyari, ikaw ba yung Diyos? Ikaw ba yung kaya magbigay sa akin ng kapangyarihan na magagawa ko yung gusto ko pag ginusto ko? Please, ibigay mo. Anong powers? Hindi, yung tipo pag inisip ko mangyari, ganun gusto ko kapangyarihan, walang limitasyon. Pinapangako ko kung ikaw na nanonood dyan na kaya mo ibigay. Promise, gagamitin ko sa tama, hindi ko aabusuhin. Gusto ko lang linisin yung gobyerno. Bigay mo na sa akin to. Pa-birthday mo na sa akin, bigyan mo ako ng powers. Yung tipong isang pitik ko lang lalabas lahat ng ebidensya. Tapos ka talaga. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung magkakapangyarihan ako, yung parang pag inisip ko, mangyari, parang, eto, yung flood control na to. Pag inisip ko na lalabas lahat ng ebidensya at magpapatunay na sangko to, lalabas ko to. Tapos lahat ng kurakot sa luneta, isang pitik lang dadaling ko, mapu kayo dyan, mag-uusap tayo. Kasi papakita ko yung kaya kong gawin. Di ba kayo magtataka na dala ko kayo dito, lilipad ako, tapos tipong kaya kong sirain yung isang bundok. Yan. Nagawa ko sa bundok sa inyo pa. Ngayon, bago ako magalit, umamin na kayo. Kaya yun lang, ayun ang birthday wish ko. Kung sino man, ewan ko kung may isang himala o isang meron mga ano dyan, albularyo. Super share na, no? Super share lang talaga. Literal na super Yun ang wish share. ko. Gusto ko magkaroon ng kapangyarihan. Yung kaya kong gawin yun nasa isip ko. Okay. Pero promise, kung nanonood ka na kaya mo yan, kung ikaw man yung Diyos, promise, di ko aabusuin. Paisama lang, birthday na natito namin. Ayun nga, huling mensahe sa mga tao, sa mga sponsor, pasalamat. Yun, syempre, maraming salamat sa sumusuporta sa Pulo. Sa Branded, dito kami lagi nagbibigay. Yes. Kay Robby, thank you kay Robby. Ay, ito, may ano pa, kay Papa Benji, sa Hypebeat, maraming salamat sa mag-asawang B at Sinyo, sa Real Jokes, kay Aldrin sa Killions, maraming salamat kay Madam Erlyn Shaw, dyan sa Pinoy Boulevard. At October 23 hanggang October 27, nandyan ako, birthday celebration ko na rin. Nagano sa akin yan ni Madam. At kung sino yung mga kababayan na natin na malapit kay Madam, magkita-kita po tayo. Ano pa ba? Yun, maraming salamat sa inyo lahat. Siyempre, sa mga nasa GMA at ABS-CBN din na sinabihan ako na magkakaroon pa ng panibagong trabaho next year. Maraming salamat po. Thank you. Ayun kuya, at kami rin, nagkapasalamat kami ni Batman dahil kami ang napili mong host. Thank you. Maraming salamat sa Isang inyo. malaking karangalan sa amin na i-host ang iyong birthday episode. At yun, maraming salamat dito sa Branded, sa Killions, Daily Mantra. Ayun, ikaw ba may gusto mong pasalamatan? Daily Creo, meron ba? Flip Top, syempre. Flip Top. Maraming salamat kay Boss Enigma. Maraming salamat. Thank you sa inyo dalawa. Thank you.